Vlog, welcome to my guys. Mga upgrade na abot kaya at budget meal para sa Flame 150X at malabas ang kanyang tunay na potensyal. Unang-unang dapat na i-upgrade mo kung bagong-bago pa lang yung Flame 150X at ito ay based din sa aking karanasan is ang sprocket combination mo. So yes guys, importante ang sprocket combination sa all-stock na Flame 150X. Kasi ang all-stock na Flame 150X is masyadong low speed siya. 14 sa engine, 41 sa rear sprocket. So guys, para sa akin, low speed talaga, masyadong ma-vibrate. Sa experience ko, ang ma-advise ko na sprocket combi kung pang daily lang yung motor is 14 sa engine, 40 sa likod, or 39 sa likod. Kung gusto nyo naman na less hassle, hindi na kayo magtatanggal ng mag sa likod, ito ma-advise ko guys, dito kayo sa engine mag-palit. So tatanggalin nyo lang kung dalawang bolt na yan at matatanggal na ang kanyang sprocket cover. So advice ko na sprocket dito sa engine is 15 lang. Yes guys, 15 lang po ang palit nyo. Kung hindi kayo magpapalit sa likod ha, dito 15 ang ma-advise ko. Kasi pag umakyat pa kayo sa 16, masyado na po yung high speed. So mabigat na para sa stock na makina. So, stock lang po yung makina natin, 15 engine sprocket lang po yung ma-advise ko para sa stock na likod. Kasi yung stock na rear sprocket natin 41. So ang combination yun na dyan is 15, 41. Pangalawa na dapat i-upgrade nyo or palitan nyo sa Flame 150X is ang mags. Pero guys, optional lang po ito. Kasi yung iba nating followers dyan gusto yung malalaking mags. So para sa mga gustong mag-slim mags o yung maliliit lang na mags is palitan nyo ng slim mags or maliit na mags kagaya nito. So itong sa akin guys, pang Flash 150 carb po ito. Carb version na, hindi yung version 1. Carb version. Kasi yung Flash 150 carb na version, meron na po siyang speed sensor kagaya ng Flame 150 natin ito po. So yan po yung speed sensor. So yan po yung speed sensor niya. So kapag nagpalit kayo ng mags, meron pa ring speedometer. So nakapagpalit ka na ng mags, palit ka rin ng maliit na gulong. So yung akin 70-80 lang po yung nilagay ko, harap at likod na po yan. Kasi dito sa Davao guys, 70-80 lang po ang pinakamaliit na gulong na allowed sa LTO. Pangatlo, sa dapat nyong palitan kung kayo ay into performance sa Flame 150X natin is itong elbow nya. So yes guys, tingnan nyo naman yung elbow natin. Although madumi siya, pero yung fittings nya, yan o. So sukat na sukat talaga sa Flame 150X. Hindi lawlaw, tama lang, fit na fit sa kanya. So yan guys. Bakit tayo magpapalit ng big elbow? Kagaya nito. Una guys, yung stock na elbow ni Flame 150X may catalytic po siya dito. At sa labas lang po malaki yun. Pero sa loob, maliit po yung tubo niya. Sa mga nagtatanong naman dyan kung anong elbow ang gamit ko, ito po ay pang RS150. Nasa yellow basket na lang po at i-click nyo lang kung gusto nyo mag-order through online at legit na seller yung hanap nyo. So marami na pong nag-order nyan mga Flame 150X user at hindi naman sila nanghinayang sa performance ng elbow na to. Pang-apat naman sa papalitan natin sa ating Flame 150X kung gusto nyo ng performance is yung stock pipe nya. Yes guys, sa mga gusto ng performance pipe is masasuggest ko lang guys, kung ayaw nyo magpa-remap or walang nagre-remap sa inyo,
yung power pipe po yung gamitin nyo. Or stock na lang din. Kagaya ng gamit ko. Pang Suzuki Reader 150 carb po ito. So stock lang, hindi po ako nag-power pipe. Pero ang performance nito guys, goods na goods talaga. Kasi tumugma siya sa elbow natin. Naka big elbow at kahit stock lang to, hindi nakakalkal or naka-power pipe, lumabas talaga yung takbo niya in 1 PM. So, sa mga nakapanood yan ng weekly stop speed natin, so may performance po talaga ang combination na to. Sa mga nagtatanong naman po kung saan nabibili ang ganitong stock na muffler, nasa Hello Basket po ang link or i-comment ko na lang sa comment section yung link para hindi po kayo ma-scam kasi online po ang bibilhan natin. Sa performance upgrade naman po, so yun na po yung nakakabit kay Fake Sonic natin at meron pa tayong hindi nakakabit gaya ng ignition coil, spark plug na iridium. Panglima sa dapat mong gawin kung ikaw ay into performance at gusto mong ilabas ang tunay na potensyal ng isang Flame 150X is airbox delete. So yes guys, wala na pong airbox or air cleaner si Flame 150X ko. Dinilit ko na po kasi more air, more fuel, more performance. So yan po ang advantage ng air cleaner delete. So hanapin nyo na lang sa YouTube guys kung anong advantage at disadvantage ng air cleaner delete. Yes guys, may disadvantage po ito. Pero kung ikaw naman ay into performance, airbox delete is the key. So yan lang pong 5 ang nagagawa natin as for now sa ating Fake Sonic. Pero meron pa po tayong idadagdag at hindi pa nagawa. Tulad ng pagpapalit ng ignition coil. Alam ko, konti lang yung madadagdag sa kanyang performance. Pero yung konting yan guys is dagdag na rin yan. At combination nyo pa ng iridium spark plug na spark plug. Lastly, at pang-pito na gagawin natin kung ikaw ay into performance at gusto mong ilabas ang tunay na potensyal ng isang Rossi Flame 150X is magpaparimap ka na. So yes guys, maghanap kayo ng trusted tuner nyo para marimap ang Flame 150X. Swerte na lang kami dito sa Davao at dalawa yung nagre-remap ng Flame 150X. So ang isa is si Hirana, ang isa naman ay di ko kilala, nakalimutan ko yung pangalan. So shout out na lang sa iyo sir. Pero tayo guys, pag nakompleto na natin yung 6, pang-7 na gagawin natin is magpaparimap tayo kay Sir Hirana Moto Tuner. So yes guys, 7 lang po yung gagawin natin para mapalabas yung tunay na performance ng isang Rossi Flame 150X. Sa mga gustong mag-racing dyan, gustong sumibak ng mga branded kuno, yun lang 7 guys, or yun lang 6 ang gawin nyo. Sureball ako, iyak yung mga branded sa inyo. So Island Burn out. Yeah.